kabebe, magandang buhay po sa lahat. So yun nga po mga kabebe ay i-share ko lang sa inyo. Nangyari po kagabi, hindi ko na po sila na videohan kasi nga po mga kabebe ay naligaga na po ako. Yung sobrang kabado na po talaga ako, takot na po talaga ako mga kabebe. Dahil nga po kagabi nga po mga kabebe, ang lakas nga po ng ulan. So ang nangyari, ito po yung area natin mga kabebe, ito po. So malapit po talaga tayo sa kanal mga kabebe. Ito po yung mahirap mga kabebe na yung kulungan natin is nasa gilid lang po ng kanal. Ang problema ko po talaga kahapon mga kabebe ay kagabi is yung tubig is tagabiwang na po talaga mga kabebe. So sobrang nakakatakot po talaga kasi iniisip ko is baka maanod po yung mga alagang itik ko, lalong lalo na po yung mga dumalaga ko po na mga itik, tas yung mga nangingitlog ko po. Pagkatapos nga po ng pagkating natin kahapon, umuulan na yon. Pagkagabi, nag-start yung ulan is around mga alas 8 po ng gabi. Hanggang sa umuwi ako dito sa area, dito sa gitna ng area talaga, sa may gilid ng kanal. Pagdating ko talaga mga kabebe ay sobrang nagulat po talaga ako kasi nga yung tubig po mga kabebe, ang lakas po talaga ng agos po ng tubig na galing po sa bundok. So ang nangyari, sobrang natakot po talaga ako mga kabebe kasi nga imagine mo yun mga kabebe, yung mga itik ko na dumalaga, nasa gilid lang po talaga ng kanal. So umaapaw po talaga yung tubig mga kabebe. So takot na takot po ako na yung mga dumalaga ko po ay lumabas sa kulungan is at baka maanod po sa sapa. So yun yung kinakatakutan ko talaga kagabi. Halos matanggal na po yung espiritu po ng katawan ko na hindi ko na po alam yung gagawin. Lalong lalo na ay wala akong tao at yun nga iniwan na naman ako. Yung wala na naman po akong katulong ulit. So ang nangyari, buti na lang may pamangkin ako. So yun yung katulong ko dito sa area kagabi. Tas yung kapitbahay ko din pong mangiitik. So ang nangyari po mga kabebe, yung mga alagang itik ko na dumalaga ay no choice po ako kundi ay ilabas po sila sa area kagabi. Mga alas 11 na po yun ng gabi mga kabebe, mga 11:20 siguro yun ng gabi. No choice po ako mga kabebe kundi ilabas lahat ng mga dumalaga ko sa kapalayan. Yung kapalayan mga kabebe ay hindi mo na talaga ma-imagine na kapalayan kundi kung titignan mo talaga mga kabebes, para na po siyang dagat. Kasi nga hindi mo na talaga makita yung pilapil mga kabebe, kundi ang nakikita mo ay puro na lang po talaga tubig yung kapalayan. Tas yun nga po mga kabebe, inisip ko din kung ikukulong ko itong mga itik ko na dumalaga is baka mas malaking problema at baka masira yung kulungan nila kasi nga sobrang lakas nga po ng ulan, tas yung tubig nga po is pababa. So ang nangyayari, kaya linabas ko na lang po sila at sa ganun ay marelax po sila mga kabibi. At yun nga, narelax din po ako kasi paglabas po ng mga itik ko na around mga 11:20 na ng gabi is doon na po sila lahat sa pilapil sitayuan o doon na sila nag-stay. Kaya yun, medyo natanggal yung kaba ko. Pero yun nga po mga kabebe, pag ganitong yung mga alagang itik natin pag gabi, ang babantayan lang po talaga natin is yung mga ganun ba, yung mga ganapan na yung sa gilid ng kanal is baka maanod. Pero yun nga, pag ilabas nga natin sila sa area, lalong lalo na gabi, hindi natin silang ikukulong. Medyo okay yun mga kabebe, medyo safety kumpara nung ikukulong natin sila. So ang nangyari mga kabebe, okay na po yung mga dumalaga natin. So ang nangyari naman, dito naman po sa mga itik ko po na nangingitlog, nagka-problema po talaga tayo kasi dito sa katabi niya po mga kabebe, una na lumabas po is yung mga itik ko po na nangingitlog. So ang nangyari ay nagkarambol-rambol na naman po ulit yung mga alagang itik natin mga kabebe sa kabilang grupo kasi nga tagabiwang na nga po yung tubig mga kabebe. So
ito po yung mahirap po talaga mga kabebe. O, hindi ko talaga inasahan yung sobrang lakas po ng ulan. So, ito nga po mga kabebe, kasi nga ay nagrambol nga yung mga alagang itik natin na nangingitlog. Puro nangingitlog po yung mga nagrambol mga kabebe. So, ngayon ay nagbibilang po ng itik at sa ganun ay malaman po talaga natin kung ilang itik din po ba yung nahalo dito. So, yan nga po mga kabebe, nagbibilang nga po ng itik ngayon at sa ganun ay malaman po natin kasi nga ay kagabi nga po mga kabebe ay unang lumabas po yung mga alagang itik ko sa kulungan kasi nga malalim na po talaga yung tubig. So, ang nangyari, yung mga itik ko na nakalabas is nagrambol na po sa kabilang grupo. So, yun talaga yung hindi natin inaasahan na mangyari mga kabebe. So, mga alas 12 po ng gabi mga kabebe bago natapos yung paggawa ng kulungan dito sa kabilang grupo. At dito nga nila linagay nga sa kuan ng kapalayan. Kinuha nila doon sa area, doon sa malakas ang tubig, pati yung mga alagang itik ko. No choice po ako na kahit magrambol po itong mga alagang itik ko at itik niya, at least ay hindi po maanod sa sapa. So, yun po yung mga nangyari kagabi mga kabebe. Kaya ito ngayon, yung mga itik ay binibilang po kasi may itik po talaga ako mga kabebe. Nakikita ko talaga kasi nga ay may palatandaan po tayo sa mga itik natin. Lalong-lalo na ay linagyan ko sila dito sa may ilungan nila, sa may pakpak nila. So, nakikita ko po talaga. So, ito po yun mga kabebe. Ayan, binibilang na nga po. Pila man tanan pal? Dagan gya po nasagol ako ano? Ha? Oh? Pila iyap nimo? Si mong itik? Ha? To? 235. So 460. Nya ang uban ani kay naman diri nga kuha. Sunod na katingon ay. So yun nga po mga kabebe ay pupuntahan nga natin yung mga alagang itik natin at bibilangin kasi nga yun nga doon sa kabilang grupo is nasa 400 lang po kapin ang itik nila. So sakto po yung bilang doon mga kabebe, pero ang problema is yun nga nahalo doon yung mga itik ko. So ngayon bibilangin din po natin dito kung ilang itik ba tayo ngayon kasi nga baka may naanod kagabi, hindi natin alam. So, yun nga, bibilangin nga natin. So, tignan nyo naman yung dana, no? Gauyog-uyog. Mga kabibe, andito na po yung mga alagang itik natin. So, bibilangin na naman at sa ganun ay magkakating-kating na naman po ulit tayo. Walang katapusan po talaga yung pagrarambol dito mga kabibe. Sana all nagrambol. So, ngayon mga kabibe, bibilangin natin yung mga alagang itik natin. So, pagtingin ko pa lang sa itik ko mga kabibe, murag wa na jud ni ba? Nanganod maguro ning uban pa. Yatot na jud ni yung bungol. Oh, gamay bito kayong itik pal. So ito na nga po yung mga alagang itik natin mga kabebe. Sinisimulan na po na binibilang. Ito pong nagbibilang mga kabebe ay kuan din po. Yun po yung katabi natin ng kulungan. So kahapon nga kagabi nagrambol nga po yung mga alagang itik natin. At sa ganun ay malaman po talaga natin mga kabebe kung ilang itik ba talaga yung may nawala ba or ano kasi nga
Ang lakas nga po talaga ng ulan kagabi mga kabebe. Nagbaha po talaga yung kanal talaga na tagabiwang na po talaga yung tubig. So napakalaking problema po talaga kagabi. So ngayon malalaman natin kung ilang itik ba yung meron tayo ngayon at baka naanod sa sapa. So ngayon ito na po malalaman natin mga kabebe at medyo natatakot ako. Kasi nga medyo konti lang po yung mga alagang itik natin kumpara nung mga nakaraang mga araw. So ito po talaga yung problema natin mga kabebe pag free range area po talaga yung paglalagyan natin kasi nga ay andito po talaga yung mga ganapan na hindi natin inaasahan pero mangyayari po talaga. So ito po talaga pag ganito nga malapit po talaga tayo sa kanal, ito po talaga yung problema po talaga natin kasi kung ikaw baguhan pa lang or nagsisimula pa lang, much better po talaga na tignan mo muna yung area na paglalagyan mo. Okay naman sana mga kabebe na inilagay natin dito. Kaso nga lang po ay nagkataon lang po talaga na ngayon na buwan is medyo malakas-lakas po talaga yung ulan. So nabahaan po talaga tayo. So ngayon po mga kabebe, ayun nga nakakapanglambot talaga kasi nga ay kakatapos lang po ng recovery po ng mga alagang itik natin simula nga po nung nakating doon sa kabilang grupo. Yung ibang itik ko nga po mga kabebe nasa 35 heads ay hindi ko na po nakuha yun. So ito po yung mahirap mga kabebe lalong lalo na sa area po natin ay hindi lang po talaga tayo yung mangiitik. So marami po talaga kami dito sa Valencia na mangiitik. Magkatabi po talaga kami dito mga kabebe. So ang nangyari medyo marami-rami na din po yung mga na 30 plus na mga itik mga kabebe. So ngayon malalaman din po ulit natin kasi nga sa nangyari nga po kagabi na nabaan tayo, lumabas lahat ng mga itik natin, nakalabas po sila sa kulungan. So may posibilidad po na may mga naanod pong mga itik. So ngayon po mga kabebe, binibilang po nila at sa ganun ay malaman din po nila kung ilang itik ba yung meron ako ngayon. Saka bukas na naman ay magkakating na naman ulit kami. Nakakapagod talaga mga kabebe. Sobrang nakakapagod yung ganitong sitwasyon. So, hindi ko naman po sinasabi na huwag ka nang mag-itik kasi ganito yung mangyayari. Hindi po mga kabebe, ang nangyayari po kasi is depende po kasi yan sa area na paglalagyan natin. At depende po talaga mga kabebe sa kuan din sa panahon. Ang nangyari kasi mga kabebe is marami lang po talaga kaming mangiitik dito kaya halos magkakaproblema po. Pare-pareha po kami lahat ng problema dito na mangitik yung nagrarambol yung mga itik namin. Kaya kailangan mo talaga na alam mo talaga kung tignan or alam mo talaga araw-araw kung ilang itik yung meron ka lalong-lalo na at ganito na pinapastol lang po talaga natin itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe ay patapos na po itong mga alagang itik natin. So malalaman na talaga natin. Ay Diyos ko Maria Jose. Yung pakiramdam mga kabebe na kagabi, itong itlog na to ay nakuha ko po dito sa area. Kasi nga kagabi mga kabebe, nakikita nyo naman po yung mga bakas-bakas po ng tubig. Is tagabiwang na po talaga yung tubig dito mga kabebe. So ang nangyari, no choice tayo kasi nga ay yung mga alagang itik natin is lumabas na po sa kulungan sa sobrang lakas po ng tubig. So ang nangyari, no choice po talaga tayong ilabas sila dito at dito po sila natutulog kagabi mga kabebe. So may napulot po tayong isang itlog. Pero sa hindi pa po nangyari yun mga kabebe, yung itlog po ng itik natin is bagsak na po talaga kasi nga lagi kong sinasabi kung ano lang po talaga dito sa area is yun lang din po talaga yung aasahan natin na egg production nila. At yun nga kasi nga bagsak na po yung egg production po ng mga alagang itik natin ay nag-stop na po talaga ako na nagpakain ng feed. So yun nga po mga kabebe, pati yung pagbabitamins ng mga alagang itik ko ay na-stop ko na din po kasi nga sobrang na-busy din po ako, sobrang na-stress po ako sa mga ilang araw na mga nangyayari, lalong-lalo na ay ilang beses din po tayong nag-cutting ng mga alagang itik natin. So nawalan po ako ng oras kasi nga katulad ngayon hapon na mag-aalas 6 na po ng hapon. So
malilit naman po tayo, so hindi ko na naman malalagyan ng vitamin, siguro bukas na lang po mga kabebe. So yun nga po mga kabebe, patapos na nga po itong mga alagang itik natin. So tapos na po natin na bilang mga kabebe. So bukas po ay malalaman po talaga natin final ugma, kay magkakating tayo bukas mga kabebe, kasi nga yung bilang nga ng itik natin ay walang kasiguraduhan, kasi nga ay kanang nagrambol ba ang itik. So bukas talaga yung final na malalaman po talaga natin, kasi nga yung itik ko nga po sana is nasa 800 plus, kaso nung nagkarambol po yung mga alagang itik natin doon sa unang rambulan ba nung sa kabilang grupo, ang nangyari ay may mga itik po talaga akong hindi na naibalik po sa akin na nasa 30 heads po, 30 head plus. So ang nangyari, kumulang na lang po talaga na 800 yung mga alagang itik natin. So plus kagabi nagrambol na naman din po sa kabilang grupo. So ito po yung nangyari mga kabebe, binibilang po yung mga alagang itik natin, at yun nga nabilang na natin, at bukas ay ulit na naman, magkakating na naman ulit tayo bukas. So tignan nyo naman po mga kabebe, medyo madilim-dilim na po talaga. So ganun po kabisi ang duck girl nyo. So yun lang po mga kabebe, mag-update ulit po tayo bukas. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Happy farming po!